Hello po mga kalingap, welcome back to my YouTube channel. And ngayon po, meron po tayo bagong mabibigyan po ng tulong. Meron tayong bagong kwento pong malalaman kung ano po ang kanyang katayuan ngayon. At ito po ay syempre scout po ni Sir Marius Vlogs at ang kanyang asawa. So tara po, alamin po natin kung ano po yung mga tulong na pwede po natin maibigay. Tara po. Ito pala si Sir Marius. Shoutout po, may bago ka na naman pong nailapit sa atin. Sana matulungan ko po. Ayan na, good morning po sa lahat mga kalingap. Actually po itong bago po natin ito, nung nakita po natin ito ay magkasama po kami dalawa. Ito po yung sa buko. Oo, yung tayong dalawa nito. So ngayon sabi ko nga sa iyo na pwede natin i-scout at yun nga sabi mo sa akin na i-scout mo yun. Yun kaya pinuntahan ko yung bahay niya, talagang nakakaawa unang-una wala sila. Kaya ngayon makikita po natin mga kalingap kung ano po yung kalagayan nila. Ayun. Ngayon. Tara po. May dala rin tayong groceries po. Salamat kay Sir Marius. Ito po ang kanyang misis. So ngayon mga kalingap, dito natin malalaman kung ano ang kanilang sitwasyon. Ito po. Ito na po ang kanilang lugar mga kalingap. Ito kanilang bahay. Bahay po nila to? Ito yung kanyang bahay. At ayan po siya. Hello, magandang umaga. Anong pangalan mo? Francesca po. Francesca? Ilang taon ka na? 14 po. 14. Nagano ka? Kasaing? So ito ang bahay nyo? Opo. Andito kami para mag-abot ng tulong sa inyo kasi na-vlog ka diba ni Sir Marius at nalaman ko ang sitwasyon ng buhay nyo. Ikaw ay nagtatrabaho? Anong? Pag-alaga po namin. Nag-aalaga ka na matanda. Nag-aaral ka ba? Opo. So, anong grade mo na? 9 po. Grade 9. Buti naman nakakapag-aral ka pa. Opo. And sino kasama mo dito? Si mama po. Mama mo? Dalawa lang kayo dito? Opo. Ito ang... Ate po nasa school. Ilan taon na ate mo? 15 po. 15. Ilan ba magkakapatid? 5 po. Ikaw ang... Pangatlo. Pangatlo. Ilan taon yung panganay niya? 17. 17. Hello, Nay. Magkakasunod lang pala edad niyo. Opo. Puro ano kayo? Bunso. Puro babae. Dalawa lang po kami. Ilan taon yung bunso niyo? Yung bunso po, 5. Yung pangalawa, ay yung isa pong bunso, 7. 7. And nasan si ang tatay mo? Nasa Laguna po, nakakulong. Nakakulong? Gano'n nakatagal nakakulong ang papa mo? 7 years po o 6. 7 years? Tagal na pala. Opo. Nabibisita niya siya doon? Hindi. Simula nung nakulong siya? Opo. Bakit doon siya nakulong sa Laguna? Doon siya nakatira? Opo. Magkahiwalay ba talaga kayo? So gano'n na kayo katagal dito nakatira? Simula pa po bata. Dito talaga kayo nakatira? Lupa niyo to? Sa kabila. Kanina itong tinitiran niyo? Kila mama po. Sa kanila? Sa kanila po mag-asawa. So, sinong kasama niyo dito? Mga kapatid mo lang at mama mo? So, Francesca, pwede natin makita yung loob ng bahay niyo? Sige. Ito. So, ito yung kusina niyo? Opo. Ayos pala, kaso puro yero, no? Di ba mainit? Mainit po. Mainit yung singaw, no? Kasi puro yelo, tapos yung bubong niyo yero. Kaya dito yung kwarto niyo. Opo. Pwedeng tumingin? Sige. Kasi po may nakaya. May natutulog. May natutulog pa? Kapatid mo? Ay, wala na po. Wala na. Ilan kayo dito nakatira? Ano po? So ito po mga kalingap ang kanilang higaan. Kasya naman kayo dito. Opo. May kuryente naman kayo dito. Opo. And saan naman ang dito? Ang CR. CR po wala. Saan kayo naliligo? Or Sa kabila po, kala tita. nakikigamit kayo ng Francesca, di ba ikaw yung nakita ni Sir Marius na bumibili ng buko? Kamusta ang buhay niyo dito? Ang ganda rin ng paligid niyo, Ang ganda rin pala ng pwesto niyo, Mga kamag-anak mo yung mga nakatira dito? Opo. Mga kamag-anak kayo? Kamusta ang buhay niyo? Okay naman.
Pero may mga pinagdadaanan din ba kayo? Opo. Bakit ka pala nagtatrabaho na ngayon habang nag-aaral? Para po may panggasto sa pag-aaral. Sino bang mga nagpapaaral sa inyo? Si mama po. Anong trabaho ni mama mo? Ano po, minsan po nagre-rebound kung ano pong mga trabaho. Wala siyang permanenteng trabaho. And saan kayo kumuha ng mga panggastos, pang araw-araw? Sa pagtrabaho lang din. Ilan ba kayo nagtatrabaho? Kami lang pong dalawa ni ate. Ate mo din nagtatrabaho habang nag-aaral. Anong trabaho ni ate mo? Pag-aalaga din po ng bata niya. Ikaw din nag-aalaga. Ilang taon ang mga inaalagaan mo? Ayun po. Mga 83 po. 83? So, sumasahod ka sa pag-aalaga. Opo. Magkano naman ang kinikita mo dyan? 50 po. 50 pesos kada... Pagpapaligo lang. Araw-araw yan. So, papaliguan mo lang siya, may 50 ka na. Opo. Yun lang ang ginagawa mo? Bukod doon may mga iba pa? Meron po. Papakain, pagbabantay. Kasama na yun sa 50 pesos. So, gano'n katagal ka nagbabantay sa kanya sa isang araw? Tagal na po. Hindi, sa isang araw. Sa isang araw po. Pagpapaligo lang po. Kasi po may pasok po ako ng alas 12. So 50 araw-araw. Anong ginagawa mo sa sa 50 pesos? Pinambabaon mo? Opo. Paano ka nakaipon or nakakabigay din dito sa panggastos niyo sa bahay niyo? Pag may natira po. Pag may natira sa 50? Opo. Paano mo tinitipid ang 50 pesos yung pag Nalakad lang po ako papuntang school. Saka ba malayo pa dito? Kamambugan po. Malayo pa. Nilalakad mo lang yun? Ilang oras o ilang minuto mo nilalakad yun? Mga 30 minutes lang. Grabe pa. Mabilis naman po Pero ang layo na. Opo. Simula papasok hanggang pauwi, nilalakad mo lang din? Pag pauwi po, nalakad na po ako. Papasok, sumasakay ka? Opo. Grabe. May mga kasabay ka naman maglakad pa, Meron pauwi? Po. Kapit-bahay ko lang din po. Dito din nakatira? So may mga kasama ka? Opo. Hindi mo din naramdam yung yung layo? Opo. Ilang taon ka nang na nagbabantay doon sa sa inaalagaan mo? Simula pa po nung pandemic. Bali, mag-4 na taon na rin yata, bakit mo naisipan magbantay ng matanda? Kaano mo naman yan? Wala po. Hindi mo kamag-anak? Kapit-bahay lang din. So may mga nagpapabantay sa kanila? Kasi wala silang kasama yung binabantayan mo? Wala po. At yung yung anak din po yung binabantayan ko, may gawa din po. So ikaw habang wala kang ginagawa, nagbabantay ka? Opo. Anong oras ba pasok mo sa school? 12:30 po. So may pasok pa mamaya? Opo. Hanggang? 7:30. 7:30. So sa mga oras na hindi ka pa pumapasok, nagbabantay ka para may pangbaon ka. Paano pag di ka nagbantay, wala kang babaunin? Wala po. Nakapasok ka na ba ng school ng walang baon? Nangyari na sa'yo yun? Ano nangyari? Hindi ka nakakain? Hindi. Mahirap ba? Opo. Ano ba nangyari sa sa buhay nyo? Kwento ka naman kung ano mga pinagdadaanan nyo, kayo ng mga kapatid mo, pati ng nanay mo. Si Papa po kasi simula po nung bata kami, hindi na po kami nagsasama. Magkahiwalay na talaga sila? Opo. O dahil nakakulong si Papa mo? Nakakulong din po. Kaya lang naman po sila naghiwalay kasi po minsan sinasaktan po ni Papa si Mama. So meron silang may mga issues din sila. Opo. So kaya sila naghiwalay. Nakatira ba kayo dati sa Laguna o dito lang? Dati po, yung bata pa po kami, dun po kami. Yung start po na nag-aaway na po sila ni Mama, naghiwalay na po sila. Lumipat kayo dito? Opo. Kasi taga dito talaga ang mama mo? Opo. So lahat kayo magkakapatid ay nandito? Opo. So ano nangyari? Kamusta naman kayo na wala kayong kasama ngayon na na tumatayong tatay sa inyo? Yung binibisita or paano kayo nagkakausap? Pag lang po, nakaka-online si Papa sa kaibigan niya. So hindi naman kayo nakalimutan? Hindi. Gusto niyo rin ba madalaw ang tatay niyo sa kulungan? Matagal na. Wala lang kayong pamasahe? So, may taon ba nalalaya ang tatay niyo? Alam niyo kung kailan? Simula pa po nung
Bata kami, hindi po na po nakakalaya. Grabe. Mukhang mabigat yata ang kaso ng ng tatay nyo. So wala pa kayong idea kung kailan siya makakalabas. Wala po. Pero gusto mo na kung sakali na mabuo ulit ang pamilya nyo? Opo. Kahit na may mga nangyari sa kanila dati ng nanay mo, gusto nyo pa rin mabuo. Ikaw, Francesca, ano ba ang pangarap mo sa buhay? Ano po? Flight attendant. Wow, ganda naman ng ang pangarap mo. Bagay naman sa'yo, malay mo, di ba? Dadating ang panahon na makakamit mo yan. Yan ang gusto mong kuning course. Course po. Sa pag-aaral, anong gusto mo? Sa pag-aaral po. Yan ang gusto mong kunin pag-college mo? Pwede naman po. Pero di ba sabi pangarap mo maging flight attendant? Opo. Pero kung ano pa ba yung mga gusto mo? Cookery po. Mahilig ka magluto? Opo. Ano ba mga ginagawa mo dito sa bahay nyo? Pag sa sahod po ng galon, tapos pag liligo kay nanay, pag sasaing, pag bumigos po. So lagi kang may mga ginagawa dito? Opo. Tumutulong ka sa mama mo? Opo. Ano naman, nagtutulungan naman kayong magkakapatid? Kami lang po ni ate. Kaya lang ni ate mo. So anong pakiramdam, Francesca, na natagpuan kayo ni Sir Marius Vlog? Masaya po. Na kahit pa paano ay may bigay na konting tulong. Okay lang sa'yo na ma-vlog kita? Opo. Kilala mo ako? Hindi po. Kilala mo ang Kalingap? Opo. Kilala mo sila? Crab, Kalingap Bal, Yan. Kalingap Marios. Tapos kay Angel din po. Si Angel? Kalingap Angels. Napapanood mo mga Angels? Gaganda na po nila. Sino mga kilala mo sa Angels? Limot ko na po yung isa eh. Yung natulungan po ng Kuya Bal po sa pong babae na napatayuan po ng sariling bahay. Pangarap pa rin magkaroon ng sariling bahay? Etong bahay niyo dito, gaano nakatagal dito? Sino gumawa niyan? Sila mama po. Matagal na. Hindi naman delikado pag umuulan. Dati po nabaha siya. Dumabaha ba dito sa lugar niyo? Opo. Nabagyo. Pag bumabagyo? Paano may bagyong nakaraan? Hindi naman. Hindi naman po masyado. Sa loob ng banyo, hindi naman tumutulo sa bubong? Tumutulo po. May mga butas na rin. So ito mga kalingap, ang nanay ni Francesca. Nay, anong pangalan niyo po? Rosabelle Rayos ko. Kamukha po kayo, no? Ilan taon na po kayo, Nay? 36 pa. 36? Tapos ilan na anak niyo po? 5? 5. Bata pa po pala kayo, Nay. So, kamusta po ang buhay niyo? Ano po ang kalagayan ng buhay niyo? Ito, Wala daw po kayong permanenteng trabaho? wala. Kasi sa parlo talagang trabaho ko, kaya lang sa parlo kasi pag may customer saka ka lang kikita. Pag wala. Hindi po bayad ang araw niyo. Hindi. So, kailangan ng customer para kumita. Paano po pag wala po kayong kinikita sa isang araw? Paano po yun? Wala, dito na lang sa bahay. Ano po ang iba niyong pinagkakakitaan? Minsan, gupit-gupit ako dito sa mga kapitbahay. Nag-extra kayo. Gupit ako ng mga babaeng lalaki, bata, matanda. So, para may kita, paano po kayo may panggastos? Minsan ito, pinibenta namin. Ay, mga tanim niyo po. Kasi nakwento po ni Francesca na yung tatay po nila na nakakulong daw po. Ano niyo masasabi? Gusto niyo daw po nilang madalaw sa kulungan balang araw. Okay lang naman po sa inyo. Okay lang. Ano ba mga araw-araw na mga niyo dito pangangailangan? Yung araw-araw ordinary, yung kaskusan lang naman yun ang kailangan namin. Pangkain po. Pangkain, pangbaon ng mga anak ko. Yun po ang... Pension, yun. So, paano niyo po ginagawa ng paraan bilang nanay? Pinangutang ko. Inuutang niyo po. Buti rin po nakabayad po kayo sa mga inuutangan niyo. Hindi man ako nababayaran, nakikiusap na lang ako na pag nagkaroon kami, ako babayaran. May mga tao naman akong nahihiraman, kahit pa paano. Gusto niyo rin po ba dumating yung panahon na hindi na kayo mamumroblema?
sa panggastos? Di Ay, na lahat kayo naman ng tao gustong dumating sa puntong ganun. Nang halos yung konting galaw mo lang, okay na, relax na. Hindi ka na mahirapan mag-isip na saan kami kukuha ng pagkain, baon nila, yung pang araw-araw nilang gamit sa bahay, sa school. So ngayon po, ganun po yung mga nangyayari sa inyo na lagi niyo pong iniisip kung saan kukuha ng mga panggastos. Ano po bang Araw-araw, linggo-linggo. buti meron na pong mga gamit sa school sila, Francesca? Ngayon pong pasukan. Sinagot ng kapatid ko. Tumulong naman po. Lahat po ng di ba mga anak niyo po nag-aaral lahat? So mahirap po na lahat po sila ay binabaunan niyo. Hindi ko na nga nagagawa magpabaon sa kanila kasi hirap nga ako sa mga bayaran ko. Yung kinikita nila dyan sa pinagtatrabaho nila, yun ang inaano nilang pagbaon. Buti masisipag at mababait po yung mga anak niyo na nagtatrabaho para may pangdagdag po sa inyo dito sa pangangailangan niyo. Masipag naman sila. Kaya lang, siyempre yung ibang mga nagsasabi, bata pa pinagtatrabaho ko na, dapat na-enjoy nila yung pagiging nila, bata. Opo. Anong mong sinasabi niyo? Sa akin, mas gusto ko yung lumaki yung mga anak ko na maraming alam kaysa yung walang alam. Gusto niyo po yung marunong na sa buhay habang bata pa lang. Kasi hindi habang buhay nandito ako. Tama po. Tsaka po, habang tumalaki po sila, mas marami na silang natututunan at mas tumatatag po sila. Mas lumalakas po ang kanilang loob. Lalo na kung galing ka sa hirap, maanon mo sa sarili mo na, ay kailangan ko itong gawin. Ay, ito dapat patapos ako. Yun ang tinuturo ko sa kanila. Ikaw, Nay, ano po ba ang natapos niyo sa pag-aaral? Third year high school. Third year high school. So ano po bang pangarap niyo para sa mga anak niyo, Nay? Kung anong pangarap nila na gustong mangyari sa buhay nila, doon lang ako. Hindi ko kasi ako maghahangad ng ako magsasabi yun ng pangarap ko, tapos hindi ko naman kayang gawin. Sila masusunod. Suporta lang po kayo. Kung gusto niyo po, syempre magkaroon sila ng magandang buhay. Siyempre na, huwag na silang matulad sa akin na nakikita nilang hirap na kami. Tapos pipiliin pa nilang buhay ay mas mahirap pa. Ikaw, Francesca, iyak ka na. Ba't ka umiiyak? Ano lang po. Naiyak lang po ako sa sabi ni Mama. Pero kahit ganito ang sitwasyon nyo, mahal na mahal mo ang mama mo at mga kapatid mo. Sobra. Gusto mo bang maiahon sila din sa kahirapan na dumating yung oras na ikaw na yung makakapagbigay ng ginhawa sa kanilang buhay? Opo. So anong naisip mo paraan para marating yun? Pagtapos po ng pag-aaral para po makapaghanap po ng magandang trabaho. And Sir Maris Vlogs, grabe ang kwento na-scout mo, nila Francesca. Talagang hirap din talaga sa buhay. Anong masasabi mo na kahit na wala silang pangbaon sa school, kahit na problemado sila sa pang-araw-araw, pero tuloy-tuloy pa din sila sa buhay nila? Alam mo, sa totoo lang, nung makita natin siyang first time, tayong dalawa magkasama nun, di ba? Sa buko. Oo, sa bukuhan. So, iba yung tingin ko sa kanya. Parang, kung titignan mo, maganda siya, pero parang meron siyang hugot ba? Siyempre, tayo nagkukunta na tumutulong tayo, Kaya hindi ako nagdalawang isip na, di ba sabi ko sa'yo, parang pwedeng i-vlog natin yon. Tapos sabi mo sa akin, sige i-vlog mo. Kaya ito, nakuha natin nga. Totoo yung haka-haka ko na karapat dapat din siyang tulungan. Dahil lalo na nung pumunta ako dito, nakita ko at nalaman ko yung buong kwento ng buhay niya. Talagang naawa ko. Kaya hindi na ako nagdalawang isip pa o na kung na siyempre magkasama tayo dyan. Ibinigay ko na sa iyo. Salamat sa tiwala ulit, Sir Marius. So ako po, Nay, nandito po para since ngayon po ay natuklasan ko po kayo. Willing naman pong magbigay ng tulong ng abot ng aking makakaya sa aking YouTube channel. Sa suporta po, mga pagkain, konting pang-allowance nyo. Yan. Okay lang po. Okay lang na sa susunod kung makabalik man ako, pwede po ulit. Wala akong problema.
Meron po pala tayong dala dito. Mga onting pagkain po sa inyo. Sa pagkain po, di naman po kayo na problema. Kasi may mga tanim naman po kayo dito. Pero ang problema namin, pansahog namin. Kaya inuutang din namin. Pati pang bigas. Pinangungutang din namin yung bigas. Doon ikot po yung panggastos nyo sa pangungutang. Talagang kinakapitan ko utang lang. Wala nang iba. Napalaki ko nga sila sa utang lang eh. Na mag-isa lang ako. Bago lang kasi kami nagsasama niyan. Ano lang yan, 4 na taon na sa 5 taon nung umuwi kami dito nila galing Laguna. Galing Laguna po. So mga 5 taon pa lang po kayo dito. 4 na taon. Dito sa Daet. Hindi, 8. Ano pa lang ito, 4 years old pa lang. Lumipat na po kayo dito. Kaya yun, napalaki ko sila sa utang lang. Nagre-renta pa ako ng bahay noon. Paano nyo po na nababayaran lahat po simula dati? Tapos may mga iba pa kayong binabayaran? Oo. Ano lang, ikot-ikot lang, uutang ako, babayad ko dun sa, may obligasyon ako, tapos uutang ulit, para ibayad dun sa inuutang Buti hindi po kayo nalulubog sa utang? Lamatay ako sa puntong, nalubog ako hanggang sa, na-scam. Talagang yung hirap na hirap ako. Kahit pambili ng tahon ng anak ko, lalabas ka, dadaan yung magtatago. Gagawin ko, itatago ko yung anak ko. Para hindi po magpabili. Kasi wala po kayong pambili. Grabe. So, pero ngayon po, may mga pagbabago naman po ba sa inyo? Sa inyong buhay, simula dati? Oo naman. Kasi, napalaki ko nga silang ganyan eh. Kaya lang, habang lumalaking gastusan. Opo. Kaya bumibigat yung mga obligasyon ko. Paano po yun pag-aaral nila habang, lalo na pa nag-college na po sila? Hindi ko na muna iniisip yan. Iniisip ko yung araw-araw muna. Kasi mahirap magsalita tapos pagdating ng oras, hindi man pala ng mga anak ko, hindi ko maibibigay lahat yung kailangan nila. Pero bilang nanay, nandiyan po kayo para tumayo, para hindi sila iiwan. Handa po kayo patapusin sila. Yan ang inano ko sa kanila. Di baling wala kang asawa, basta anak na andyan. Ikaw, Francesca, ano ba ang gusto mong unang-unang priority mo sa buhay mo? Sino? Family ko po. Mga kapatid mo, nanay mo? Ano message mo sa mama mo na ang dami na ikwento tungkol sa mga pinagdadaanan niyo? Bilib po ako sa kanya kasi po siya po yung nagpalaki sa amin simula bata pa po. Napalaki niya po kaming walang mga ama. Nasaksihan mo lahat. So, lumaki kayo ng maayos ngayon, di ba? Kahit na mahirap, pero maganda ang pagpapalaki sa inyo. Opo. Ano yung mga natutunan mo sa buhay niyo? Magpursige sa buhay ko para po may magandang makuha trabaho. So, hindi hadlang ang kahirapan. Opo. Para sa pangarap niyo. So, salamat sa kwento niyo, Nay. Grabe. Sir Marius, naiyak ka na. Oo nga, talagang napagkakaroon silang tulungan. Kailangan, deserving po nilang tulungan. Kaya nandito tayo, Sir Marius, para magbigay din ng konting tulong. Ito po, Nay, sana makatulong po itong dala namin ni Sir Marius. Itong pinamilin ito ni Kalingap Dan ay talagang tamang-tama sa nag-aaral. Kasi maraming gulay. Marami po dito. Ay, may bigas po. At ito na, pwede mong gamitin ito mga delata, di ba? Pwede yung ipang sahog. Punong-puno ng delata dito dahil nag-aaral siya. Ayan, pwede yung pang araw-araw. Ayan, puno-puno ng mga delata dito para sa kanyang pag-aaral. Para natanong mo ba kung ilang oras na naglalakad? Oo nga po, Sir Marius, pauwi daw. Pero may mga kasabay naman daw si Francesca, kaya nalilibang naman siya sa paglalakad. Ayan, Nay. So, dami pa po dito. Ayan. So, Nay, makakatulong na po yan dala namin? Ay, malaking bagay na po yan. Kasi hindi ko na po iutang yan eh. So, may pang ilang araw na po kayong hindi mag-iisip. Sahog nyo na lang po. Bawasan ng sakit sa ulo. Isip, siyempre po, pag gising, nakakain ka pala ng almusal, isipin mo pa na tanghalian. Sa isang araw po, nakakain naman po kayo ng 3 beses. Oo naman. Pero laging iniisip niyo po kung ano yung mga kakainin niyo. Saan kukuha ng
kung saan nakakahiram naman ng pera. Kasi iba yung araw-araw, iba yung linggo-linggong may obligasyon kasi ako. Paano po pag may mga okasyon, kunyari mag-birthday sa mga anak mo, paano nyo po, ano yun, sineselebrate? Ano ang ginagawa ko pag siyempre nakakahirap ako ng pera, binibigyan ko lang silang pera, lalabas na lang sila. Kasi kung mag-aanda ako, hindi ko kayang obligasyon yun. So mas iniisip Ginagawa mo nila, kakain sila sa labas. Sama nila yung magkakapatid. Hindi naman po sila yung ano, yung kahit na walang-wala kayo is pinipilit nila kung ano yung gusto nila. Ay, hindi naman. Naiintindihan naman po nila. Kasi napalaki ko yan na hindi nasanay sa pera. Sa luho po, no? Hindi. Anong nandyan yun na po? Tinuro ko sa kanila yan kasi hindi habang buhay malakas ako na ibibigay ko lahat ng gusto nila. Ang gusto ko, makuha nila yung gusto nilang gamit or pangarap nila, ang paghihirapan nila. Tama, galing yun, Nay. Paano yung nagawa yun ng mag-isa kay Nay? Galing kasi ako sa hirap eh. Kaya gusto ko rin turuan yung mga anak ko na hindi porke ay yung ibang bata may mga cellphone, yung ibang bata may bagong damit, sapatos. Pama ako rin ay hindi ayoko ng ganon. Kung gusto mong magkaroon ng paghirapan mo, para alam mo kung paano maghirap at makakuha ng isang bagay na hindi nakukuha lang basta-basta lang. Tama. Ganding. May matututunan po ang mga viewers natin dyan na sa'yo, Nay, dahil maganda, no, Sir Marius, may point naman si Nanay na hindi naman kailangan kung anong gusto ng mga anak sumabay sa uso, di ba po? Talagang buti ganun kay Francesca na naiintindihan yung sitwasyon nyo, di ba? Kasi di ba nasa edad kayo na gusto nyo meron din kayo ng mga bagay na meron yung iba na sumasabay din kayo sa anong bagay ngayon, di ba? Anong uso, buti kayo hindi naman ganun. Kasi maganda ang pagpapalaki sa inyo niya. Minsan nakakaranas silang naiingit, oy, sana ganun, sana gano'n na lang sila kasi. Kaya lang, gagawin ko, lalagpas ko sa tainga kasi masakit sa isang ina na hindi na ibibigay yung gusto. Yung po kasing inggit na yan, minsan hindi mawala yan sa isang tao. Lalo na kung makita mo na yung bagay na yun ay gustong-gusto mo. Talaga hindi mawawala yan sa isang tao. Ayun lang, sir. Pero sinasabi ko sila, masama ang mainggit, anak. Kasi pag nainggit ka, hanggang sa pagtanda mo, dadalahin mo yung pagiging inggitera mo. Tsaka hindi ka magiging masaya na yun. Hindi ka magiging masaya. Baka lahat ng nakikita mo, mas maganda sa'yo. Sa piling mo sa sarili mo, babang-baba ka na. Tama, Nay. Try mong iangat yung sarili mo. Yun ang bigyan mo ng isang halimbawa para umangat ka. Hindi yung para lang mainggit ka. Tuunan mo yung sarili mo. Ay, dapat mas maano ako. Mas sumikap ako para hindi lang ito magagawa ko. Grabe. Maganda magsalita ni Nanay. Talaga may laman. Bawat sinasabi ni Nanay. Yung dinaanan niya. Ramdam mo yung mga pinagdaanan. At maganda naman ang kinalabasan na tingnan mo si Francesca. Kaya hindi ko pa siya ganun kakilala na nakita ko napakabait at na, hindi siya naghahangad ng kung ano man. So, ito po, Nay. Gusto ko lang magdagdag din sa panggastos nyo para kahit paano hindi kayo mag-isip sa ilang araw. Ito na yun. Konting tulong po. At ito na, sana sa susunod na pagbalik ko, mabigyan, madagdagan ko ang tulong nyo. Sa susunod siguro, gusto nyo isang sakong bigas po. Ay, kahit pong mas basta yung galing po sa puso. Opo, syempre naman po. And syempre para sa magbigay sa inyo ng mas kailangan nyo. Gusto nyo po ganito po ulit o isang sakong bigas? Kahit ano po. Hindi po ako hihingi na kung ano lang po kaya ibigay, yun lang po. Basta ako po, parang ano na lang po kayo, isang angel na lang po sa amin na dumating. Kasi hindi namin hinangad na dumating kayo, pero andyan kayo. Salamat po. And syempre kay Sir Marius, salamat at sa mga viewers natin at supporters na nakakapagbigay tayo ng tulong. So sa susunod na kung basta kung ano po yung kaya natin at ibigay, itutulong ko po sa inyo. Hindi naman po ako nangangako na mababago ko agad-agad ang buhay nyo. Pero yun, bilang suporta, nandito po kami. Ikaw, Francesca, gusto mong sabihin? Maraming salamat po sa inyo, lalo na po kay Marius Vlog po. Kung di po dahil sa kanya, di po kami natutulungan. Hindi po kami matutulungan. Salamat sa buko. Po. Thank you. Ngayon, Nay, ano gusto sabihin, Nay, sa mga makakanood sa inyo po? Hindi ako mawa. Ano mensahe mo po sa nila? Ano pong mabibigay mong inspirasyon para sa nila?
Mga kalamas, nagpapasalamat po ako sa inyo, Mr. Marius Vlog, Kuya Dan, sa lahat po na gustong tumulong. Salamat po, blessing po kayo sa amin. Sana lahat po maging masaya lang po tayo. Kasi enjoy lang po. Ayoko magparaisip po ng problema. Mali-depress lang po kayo. No? Ayoko kasi bumabalik yung mga problema na pag iniisip mo. Dapat lagpasan nyo lang po. So yun. Ayun ay, magbabay ka na po sa akin. Salamat po. Kalingap Dan, Opo. Kuya Marius. Salamat at nang marami po. Salamat po sa Kalingap family. Yan lang po. Ayun mga kalingap, grabe nakakaiyak po ang kwento nila Francesca. Mga pinagdaanan po nila at nakakabilib po talaga ang nanay nila sa ganda ng po ng pagpapalaki sa kanila. At ayun, sa mga gusto pong magbigay ng tulong, message kayo sa Facebook page Kalingap Dan. Thank you po kay Sir Marius Vlogs, panibago nating natulungan. Thank you po mga Kalingap, God bless po. Thank you po ulit Sir Marius sa walang sawang paghahanap ng mga natutulungan. Ayan, unang-una maraming pong salamat sa Kalingap, dahil lalo na po kay Kuya Bal Santos Matubang, po. Dahil kung walang Kalingap, walang Kuya Bal Santos Matubang, wala pong ganito na sa pagtulong po Kaya maraming pong salamat kay Lord, at sana po gabayan mo pa si Kuya Bal sa lahat po ng mga ginagawa niya ngayon, at sana palagi siyang nasa mabuting kalagayan at ilayo sa anumang kapahamakan o karamdaman. At maraming pong salamat sa lahat ng mga sumusuporta, lalong-lalo na po kay Kalingap Dan, at sa lahat ng mga matubang pamilya, maraming pong salamat. At sana po sa lahat ng mga sumusuporta kay Kalingap Dan, sana po suportahan din po ninyo ang aking munting channel, Marius Vlog po. And maraming pong salamat. Sa inyo po.